At kaugnay nga po ng 50 pesos na pagtaas sa minimum wage sa Metro Manila, kausapin na po natin si National Wages and Productivity Commission Executive Director Maria Criselda C. Magandang umaga at welcome po sa Balitang Hali. Magandang umaga po sa inyo at sa inyong mga taga-subaybay. Opo, Ma'am Criselda, para po sa ilang labor groups, kulang at barya lamang daw itong 50 pesos na aumento sa sahod para po sa minimum wage earner sa Metro Manila. Ano po ang masasabi niyo dyan? Ginagalang po natin yung pong mga pananaw ng ating mga kasamahan sa hanay ng mga manggagawa at gayon din po ang pananaw ng ating mga kasamahan sa hanay ng mga employers. Ang pagdedesisyon ho ng ating Regional Tripartite Wages and Productivity Board sa NCR ay naaayon po doon sa kanilang mandato na kanila hong balansehin yung rights ng ating mga manggagawa na maprotektahan ang kanilang Yes, go ahead, ma'am. ang kanilang sweldo from undue low pay at ang mga management naman ay magkaroon ng pagkakataon na magkaroon ng reasonable profit sa kanila pong pag-i-implement ng kanila pong negosyo. At kasama rin din po dito yung pong concern ng ating government na every time that we have to issue a wage order, we have to make sure that it is consistent with the trust of the government to improve the economic condition of our country. Opo, at may mga negosyo bang posible hong hindi mapabilang o exempted na sa inaprobahang aumento sa sahod? Nakalagay po sa ating batas na yung mga retail and service establishments regularly employing po not more than 10 workers ay pwede pong mag-apply for exemption sa atin pong Regional Tripartite Wages and Productivity Board sa NCR. Okay. Pero Sila po ay merong they have 75 days or hanggang September 15 para po mag-apply for exemption. I see. At ma'am, ano ho ang magiging pananagutan ng mga employer o kumpanya kung hindi ho nila mabigay itong 50 pesos wage increase? Nakalagay po sa ating batas na sila ay magkakaroon ng penalty na hindi po bababa sa 100,000. At ang meron din ho silang civil and criminal liability under the law. Alright. Pagka ganito pong, syempre may aumento sa NCR, humihirit din yung mga taga-probinsya. Meron ho ba tayong nakaambang naman na maaaring wage hike din sa kanila? Yes po, tinataya po natin na between July and August of this year, yung regions na nasa Calabarzon, Region 3 or yung Central Luzon at Region 7 ay susunod na rin po na mag-conduct ng kanilang public consultation at public hearing. I see. Okay. At mungkahi po ng ilang mga kongresista na buwagin ang provincial or regional wage system at magtakda po ng iisang minimum wage sa buong bansa. Posible ho ba ito? At kung sakasakali, kailan naman ho kaya pwede maging effective ito? Ito po ay nasa sa kamay ng ating mataas at mababang kapuluhan. Ang mandato po ng NWPC at RTWPB ay tinatawag po natin na delegated authority from the Congress. Ito po ay aming pinapatupad ng naaayon po sa kanilang ipinasang batas noong 1989. Kami po ay active na nagbibigay ng technical assistance at technical input sa kanila sa pagbabalangkas ng batas kung sakasakaling magkakaroon po sila ng ganitong desisyon. Marami pong salamat sa inyong update na ibinigay sa amin dito sa Balitang Hali, ma'am. Thank you. Salamat din po. Yan po naman si National Wages and Productivity Commission Executive Director Maria Criselda C.